ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga bananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahid sa Kabisayan nagkatunggan, mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Biyernes, Agosto 1, tuwing 2025. Inang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinala. Alkalde ng Tibiao ginakundinara sa alegasyon tuwi sa insidente sa King Cobra sa Antique. Branch sa isa ka visa consultancy agency sa Iloilo City gimpasigurado sa DFW bangod sa illegal recruitment. Kaping 14 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang ICPO sa Hulyo 2025. Programa sa edukasyon kag expansion sa Iloilo City Community College na istoryahan na Mayor Raisa Treñas kag Senator Bam Aquino. Anong ka LCRO gikan sa Iloilo dahil sa 2024 Outstanding LCRO Awards. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung panginwala ni Mayor Clements Wengweng Banduha ang nagalaptang nga Facebook post sa insidente sang kagat sang King Cobra sa Banwa sang Tibiao, Antique. Sunod sa alkalde kabutigan ang nasambit ng impormasyon. Kaging klaro nga ang insidente wala natabo sa Tibiao sa giniwat ng investigasyon. Sunod sa alkalde ng biktima isa ka 42 anyos nga lalaki nga bata sa Tibiao apang sa karon nagapuyo sa Barangay San Antonio kulasi nagwa sa investigasyon ang biktima nakagat sang manog sa Hulyo 27 sa sitio Bacolod, Barangay San Luis, Kulasi. Gilayon siya ang gidala sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City para mabulong sa karon nakagwa na sa ospital kag sa maayo na nga kahimtangan dugang pa ni Mayor Weng ang ginbalita nga insidente sa kagat sang manog sa Barangay Salazar, Tibiao. Hindi King Cobra kundi ang lokal nga sahay nga kilala sa lugar bilang Agwason. Ginpayag sang alkalde ginimayo sa turismo sang banwang pagpalapta sa sala ng impormasyon kag nagtugas ang kakulba sa mga residente sang Tibiao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Branch sa isa ka visa consultancy agency sa Iloilo City gipasirado sa DMW bangod sa illegal recruitment. Detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginsirado sa Department of Migrant Workers ang branch sa isa ka visa consultancy agency sa Iloilo City sining Biyernes, August 1, 2025. Suno kay DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara, ang Visa to America Manila Incorporated involved sa recruitment and placement activities nga wala sa nagakaigo nga pahanugot halin sa ahensya. Ginpahayag pa sa opisyal nga nagatanyag ang kumpanya sa lain nga trabaho sa Estados Unidos, partikular sa mga teaching position kag hospitality industry. Kung sa diin ang tuigan niya sweldo yara sa $40,000 tubtob $100,000. Nag-ugat ang closure sa reklamo nga nabaton sang DMW sa ginhiwat nga legal assistance session sang DMW Jobs Fair sang June 12. Siling ni Alcantara halin sadto, naghiwat na ang ahensya sang serye sang surveillance sa nasambit nga visa consultancy agency. Magluwas sa Iloilo City, ginpasirado man ang iban pa nga branch sang Visa to America Manila partikular sa Cebu, Lucena, Isabela, Quezon City, Ortigas, Davao,
kag Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kamot nga balita, ang pasalig sa Department of Migrant Workers nga pabaskugon pa ang kampanya kontra illegal recruitment kag human trafficking sando sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sino kay Assistant Secretary Jerome Alcantara. Seryoso ang ahensya sa pagbasirado sa mga recruitment agency nga illegal nga nag-ooperate sa pungsod kag nagapanunto sa mga pumuloy nga luyag magtrabaho sa guwasang pungsod kag sa ila pamilya. Sa imbukada sa Agosto sini nga tuig, isa naman nga visa consultancy agency ang ginpasirado sa DMW bangod sa illegal recruitment. Ang Visa to America Manila Incorporated may mga branch sa Iloilo, Cebu, Isabela, Davao, Zamboanga, Lucena, Quezon City, kag Ortigas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa padayon nga pagtutok sa kampanya kontra illegal nga droga, naglabot sa 13.9 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakupiska sa Iloilo City Police Office ang tinalikdan nga bulan sa Hulyo 2025. Nga resulta sa 72 anti-drug operations sa din 87 ka drugistang naaresto. Nagapanguna sa may pinakadamo nga naaresto kag bulto sa illegal nga droga nga nakupiska amo ang Iloilo City Drug Enforcement Unit na nakaaresto sa 18 ka suspect kag nakakumpiska sa 5.41 million pesos nga balor sa illegal nga droga. Sunod kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Legada sa kooperasyon kag pagbinuligay na tigang nga malabot ang nasambit nga accomplishment sa wala untat nga paglagas. Sa mga drugista nagalaom si Colonel Legada ang magaserbi nga paanam sa mga illegalista na wala sila sang lugar sa syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinikilala nga best City Police Office sa bilog nga pungsod ang Iloilo City Police Office sa ginuwat nga evaluation sang Camp Karame para sa 124th Police Service Anniversary nagpangibabaw ang ICPO batok sa Pasig City Police Office kag Zamboanga City Police Office. Sunod kay ICPO spokesperson Sheila May Sangrines, sa evaluation ginassess ang performance ng kapulisan sa administration kag operations. Ginakalipay sang ICPO ang pagkilala kag pursigido pagit ang kapulisan sa syudad nga tutukan ang ila trabaho para mahatag ang kalidad nga pagserbisyo sa mga pumuloy. Magluwas sa ICPO pagatagaan man sang special award ang Iloilo City Government nga nagpangibabaw sa highly urbanized city category. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, kaso sang dengue sa Iloilo City yara na sa 391. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 391 ang kabilugan na kaso ng dengue sa siyudad ng Iloilo as of July 31, 2025 sa datos ng Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Yara sa 11 ang bago nga na-record nga kaso, 13 ang active cases. Sa siyam ka lugar ang may clustering of cases kaya nagkapabilin nga isa ang napatay sa dengue. Ang maayo nga balita pangod 378 sa kabilugan nga kaso ang nakarecover sa balatian. Padayon na ginakampanya sa Iloilo City Government nga sigihon ang pagpanglimpyo sa palibot kag ugsaran sa kada barangay labi na sa mga lugar nga ginapugaran sa labok. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, expansion o kung programa sa edukasyon kay expansion sa Iloilo City Community College na istoryahan ng Mayor Raisa Tranias ug Senator Bam Aquino. Detalye sa balita, nagapanabalik, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginistoryahan ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias kag Senator Bam Aquino ang planong extension sa Iloilo City Community College sa Fort San Pedro kag pagpatukod sang dugang ng mga classrooms. Ginkalipay sang alkalde ang pagpakigbahin sa mga programa sa syudad sa edukasyon kay Senator Aquino sa iya pagbisita sa City Hall sang Hulyo 31. Dugang pa ni Tranias nga excited man siya kag ang mga Ilonggo sa ginaduso nga School to Employment Program o kon Step Up sang senador bagay nga iya gid ginasuportahan. Nagpasalamat man si Mayor Raisa Tranias sa senador sa iya bulig sa mga Ilonggo agon mapadayon ang pagpanikasog para sa mas masanag na boss damlag sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Unang adlaw sang voters registration sa Iloilo City para sa SK kag barangay elections. Iyan patikayon sa Festive Mall. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpadulong sa Festive Walk Mall sa Mandurriao magutod nga Maria Angelo kag Marian Antoinette Bonotano agad magparehistro sa unang adlaw sang voters registration sa Comelec.
Sunod sa magutod, ginhingalitan nila nga matawhay pang sitwasyon, gani sila nagparehistro para makaboto sa palaboton ng SK elections. Nangin matalunsay naman ang pagproseso sang registration kag mayaraman sang special lane ginpamtang sa mga senior citizens kag PWDs. Magalawig lamang tugtog Agosto 10 ang voters registration para sa naghilapit nga barangay SK elections kag kinahanglan nga hindi papalampason sa mga bago nga botante suno sa Comelec. Ginpahayag ni Iloilo City Comelec Assistant to Jonathan Saino yara sa 8,000 ang target nga makaparehistro sa syudad sa Iloilo bilang bago nga mga botante. Bukas naman ang registration sa Festive Walk Mall halin alas 8 sa agad tungtong alas 5 sa hapon hasta sa mabot nga Agosto 2. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Panginbulahan sa Philippine Statistics Authority Iloilo Provincial Statistical Office ang kadalagaan sa nganong ka-local civil registry offices sa syudad kag probinsya sa Iloilo sa 2024 Outstanding LCRO Awards na giniwat sa Mabalacat City, Pampanga sang damlag lang. Ang pagpadungog tuigan nga ginahiwat sa PSA Civil Registration Service bilang pagkilala sa exemplary performance sa pagdulong sa Citizen-Centered Civil Registration Services. Dakip sa mga tagdaog gikan sa probinsya ang San Dionisio na 9th place sa small category, Carles nga 2nd place, kag San Joaquin nga 9th place sa medium category. Balasan nga 4th place kag Gimbal nga 8th place Lunsay sa large category. Ang Iloilo City 8th place sa super extra large category kag regional winner sa most innovative LCRO kabahin sa nangin palasihan. Sang padungog ang ginasumiting nga civil registry documents pagpatuman sa birth registration assistance project, mobile registration, information dissemination pagsunod sa mga CRS requirements kapagamit sa Philippine Civil Registry Information System. Sunod sa PSA Iloilo ini nga mga kadalagaan nagapakita sa pagpalabot sa handom nga makatukod sa mapag-on kag future ready nga civil registration and vital statistics system na nagapasiguro nga ang tanan nga tawo ng isip protektado kag epektibo nga ginaalagaran. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa pagtakop sang sa ulog sang National Disaster Resilience Month sa bulan sang Hulyo, nagiwat sa tree planting ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinagi sa ila Disaster Response Management Division Risk Resiliency Program sa Barang Imparayan Sibalom, Antique. May tema kumikilos para sa kandaang kaligtasan sa katatagan. Ang tree planting aktibidad ang gatoy sa pagpataas ng ihibalo sa importansya sa mga inisyatibo nga nagasakdag sa kinagali pareho sa pagtanom sa kahoy hindi lamang nagaamot sa pagpreserbar sa dunang manggan kundi may papel man sa pagtapna kag pagpaganagan sa malain nga epekto sa pabago-bago nga klima. Ini nga pagpaningwa nagapakita sa dedikasyon sa ahensya sa pagbulig sa environmental sustainability. Ang kaywatang gibuilugan ni DRMD Chief Erlene L. Garcia kag staff SWAT team sa Antique partner beneficiary sa Project Lawa kag Binhi kag mga tiglawas salin sa local government units sa Sibalo. Natapos ang aktibidad pagi sa site visit sa Project Lawa kag Binhi implementation area sa Barangay Bontol, Sibalom, Antique. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nadugangan pa ang hibalo kay kasangkol sa mga katapos ang kapawa maasin tuhoy sa paggamit sa mga makina. Ini pinagi sa training sa Shared Service Facility Operations agin patigayon sa Department of Trade and Industry bilang suporta sa mga magagmay nga negosyante kag pagpabaskog sang bamboo industry. Ang paghanas nag-focus sa basic woodworking equipment and safety ug tudloan ang mga tagpasakop sang mahinalungon kag epektibo nga paggamit sa mga woodworking machines. Sa tuma naman ang pagpasalamat ni Kapawa Maasin President Rubini Castellanes sa DTI Iloilo sa pagpatuban sa programa nga dako nga bulig sa ila productivity kag papel nga magbulig sa pagpasanyog sa industriya sang kawayan sa banwa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. May kabilugan nga 55,992 hectares sang talamnan ang sakop sang Masagana Rice Industry Development Program. Yara sa 15 kilograms kada hektarya ang alokasyon nga hybrid seed sa idalom sang Masagana Rice Industry Development Program. Yara naman sa 30 kilos per hectare ang para sa inbred seed allocations. Ngipayag ni Karen May Hipolito sa programang Usapang Agrikultura. Nagapanguna sa may pinakataas nga alokasyon ang probinsya sang Iloilo nga may 27,863 hectares nga coverage. Ginasundan sang Capiz kag Negros Occidental. Ngipayag man ni James Earl Ugatis sang DA6 Information Office kapaday ng pagbulig sang DA sa mga mangunguma sa kung paano pa mapasanyog ang ila produksyon subong man ang paghiwat sang capacity enhancement orientation labi na sa mga farmer leaders. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyayari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkita sa aton nga pagpangalagad, kilala sang Iloilo Police Provincial Office ang First Iloilo Provincial Mobile Force Company bilang Outstanding Mobile Force sa giniwat nga culmination ceremony sa 30th Police Community Relations Month ang kiwatan ng ginpangunahan ni Police Colonel Bayani Razalan, Director sang Iloilo Police Provincial Office, kaupod si Iloilo Vice Governor Natalie Ann Dibuque bilang guest of honor and speaker. Ang award ang ibaton sa Force Commander, Police Lieutenant Colonel Arnal Solis. Suno kay Colonel Solis ang pagkilala sa resulta sa pagpaninguha sa First Iloilo PMFC nga pabakuron ang relasyon sa kapulisan kag komunidad ang ini nga pagkilala nagapapagod pa sa ilang commitment para madusong kalinong kagkatawhay sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilunsar sa Land Transportation Office 6 kaupo ng Provincial Government of Negros Occidental
ang LTO e-Patrol Mobile Service o LTO on Wheels sa Capitol Grounds ng Damlaglang. Ang mobile service nagkatanyag sa on-site vehicle registration, driver's license application, kag renewal, libre nga theoretical driving course, lecture, kag mga road safety initiative. Ang LTO on Wheels nagatuyo nga dalo ng mga nagapanguna nga serbisyo sa ahensya direkta sa mga motorista, partikular sa mga remote kag underserved area. Ang e-Patrol bus sa Capitol Grounds tubtob lang sa Agosto 1, 2025 kung magalibot sa Bacolod City kag kaingon ng mga lugar tubtob sa tunga-tunga sa Agosto. Radyo Pilipinas News. Track and field sa Iloilo Sports Complex libre kada Domingo. Detalye ang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Bilang kabahin sang Car-Free Initiative, ginanunsyo sang Iloilo Provincial Capital nga bukas kag sarang magamit sang libre kada Domingo ang Iloilo Sports Complex. Ginaagda sang Kapitolyo ang publiko nga gamiton sang libre ang track and field oval sang sports complex halin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon kada Domingo. Samtang nagapahanumdum naman ang Iloilo Sports Complex nga siguraduhon nga matinlo ang oval, hindi maghaboy sang basura sa track, likawan nga makaguba sa mga gamit sa pasilidad kag dapat may upod nga adult ang mga magasulod nga mga menor de edad. Nagalaom ang Kapitolyo Provincial nga mangin kabahin ang oval sang Iloilo Sports Complex sa Sunday routine sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Adto kita sa aton nga public service announcement ng Department of Social Welfare and Development Cordillera Administrative Region number 40 North Drive, Baguio City. Nagpangita sa mga mata sa isa ka bata nga yara sa idalom sa temporaryong kustodiya sa Reception and Study Center for Children nga amo si Princess Andal, 5-year and 7-month-old female, ginadmit sa RSCC DSWD CAR sa Enero 20, 2025. Matapos naging refer sa City Social Welfare and Development Alamino City para sa temporaryo nga palasilungan kag protective custody. Ang ilo isang bata mo si Almujahra Celia Andal nga iyauli nga address yara sa Kaliwag Pinagbuhatan, Pasig City, Metro Manila ang maginikanan. Ukon mga mata mahimo magpakikangot kay Ms. Jairelyn Altien, Center Head sa RSCC DSWD CAR sa cellular number 0999-670-4647 o kung social worker Cheran May R. Milian, may cellular number 0915-026-1846. Ang kapaslawan sa paghimo sini magapilit sa DSWD nga patigayuno ng administratibong deklarasyon sang bata nga legal nga magamit para sa adopsyon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:28 sa hapon. Kagamito man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Biyernes, Agosto 1, tuig 2025 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas Radyo Publiko.